Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kumusta po ang inyong isang buong linggo? Alam ko po na naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon dahil pangako niya po yan sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. So, gusto ko po na maglagay po kayo ng isang red heart. Isang red heart sa ating comment box kung naranasan po ninyo ang kabutihan ng Panginoon sa loob ng isang linggong dumaan. Sige po, maglagay po kayo ng isang red heart if you experience the goodness of our God sa loob po ng isang linggong dumaan. Salamat po sa mga naglagay ng red heart. Alam ko po na nakikita po ng Panginoon. You are declaring na nagpapasalamat kayo sa Panginoon dahil iningatan kayo at minahal ng Panginoon. Amen po ba? Sa loob ng isang linggo, So bago po tayo magpatuloy, nais ko po na samahan niyo po ako muli sa isang panalangin. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Let us pray. Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, aming Ama, nagpapasalamat kami, Lord, sa umagang ito. Salamat, Lord, sapagkat alam namin na you are here with us. Ikaw ang Diyos na patuloy na nakakita at nakakaalam ng lahat naming mga ginagawa. Ikaw ang Diyos na patuloy na sumusuporta sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, kami magkakapatid, Panginoon, ay sama-samang lumalapit sa iyo. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na bigyan mo kami ng kaunawaan sa iyong mga salita. Hayaan mo lang, Lord, na madagdagan ng aming mga pananampalataya. Hayaan mo lang, Lord, na mahalin ka namin, patuloy na sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At ikaw ang patuloy, Lord, na magpala sa lahat ng gawa ng aming mga kamay. Higit sa lahat, Panginoon, inaasahan namin, Lord, na pagpapalain mo po ang buhay namin. Kung matagpuan mo kami, Lord, na naghihintay sa iyo, nagmamahal sa iyo, at sumusunod sa iyo. Sa mga anak mo, Lord, na makakasama ko po sa umagang ito, patuloy mo, Lord, na bigyan kami ng iisang espiritu, iisang pananampalataya, iisang layunin, Panginoon, ang itaas at dakilain ng banal mong pangalan, na bigyan ka ng kagalakan sa iyong puso, at hayaan mo lang, Lord, na ang buhay namin ay patuloy na maging isang mabangong samyo sa banal mong harapan, isang handog, Panginoon, sa banal mong harapan. Salamat, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, sa mga talataan po na ating babasahin, ipinapaalala po sa atin ng Panginoon na tayo ay mga sundalo. Tayo po ay on duty. So, we must remain alert and must resist the enemy. So, kinakailangan po na maging mapagbantay tayo at matuto po tayong labanan ang kaaway. Sabi po sa unang Pedro, sa 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Sabi po ng verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis na mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So, ano pong ipinapaabot sa atin ng verse na ito? Sa verse po na ito, sinasabi sa atin ng Panginoon na lagi nating alalahanin, tayo po ay nasa labanan. Ipinapakilala sa atin ni Lord ang ating kaaway. Ang katangian ng kaaway ay ipinapaalam po sa atin ng Panginoon para alam natin paano po siya lalabanan. So, paano ba natin malalabanan ng kaaway? Ginagamit po ng kaaway ang ating mga kahirapan at ang mundong ito upang mawalan tayo ng pag-asa at para hindi tayo magtiwala sa Panginoon. Karamihan po sa mga mananampalataya, nalilito at kakaunti ang kaalaman sa pakikipaglaban sa kaaway. Minsan, akala natin pantay ang kapangyarihan na meron ang Diyos at saka po si Satan. Si Satan po ay fallen angel, isang anghel na sobrang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Satan, a Hebrew word which means adversary. Adversary in Tagalog is kalaban. So sino po si Satan? Dati po siya ay anointed cherub. Created as the highest of all angels, residing on the holy mountain of God, who dwelt in the midst of the stones of fire. So, Satan po was near the throne of God. So, ano ba yung task ni Satan? Ang work po ni Satan or job po ni Satan or trabaho po ni Satan is to protect the redeemed humanity. He is the protector of redeemed humanity, but fell. Who is Satan? Number 2, he is
or he was an archangel. Sabi po ng Ezekiel 28:14-18, Satan was an archangel. From Ezekiel 28 verse 14 hanggang sa mga sumusunod pong talataan, sabi po dito, kerubin ang itinalaga ko magbabantay sa iyo. Nasa ituktukan ng aking banal na bundok. So that's Satan. Ano po? Ang nilalakaran may mga batong kumikinang. Wala kang kapintasan mula pa ng isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Nang lumakas ang kalakal mo, natutukang sumuway at mamuhay or namuhay sa kasalanan. Kaya ipinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kerubin sa kintatayuan mong mga batong kumikinang. Verse 17, naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Dahil sa masamang pamamaraan ng iyong pangangalakal, nasa laula ang templo at nadumihan, kaya ipinatupok kita sa apoy. Nilamon ka nito at nakita ng lahat na ikaw ay naging abo. So ito po si Satan bago po siya magkasala. Una, meron po siyang tagapagbantay. Pangalawa, siya po ay nasa tuktok ng Holy Mountain ni Lord. Ibig pong sabihin, meron po siyang power sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Siya po ay isang great leader. Ano po? Number 3, ang kanya pong nilalakaran ay batong kumikinang. Ibig pong sabihin, very close po siya sa Panginoon. Number 4, he was perfect hanggang sa siya po ay magkasala. Number 5, siya po ay maganda. Number 6, siya po ay may karunungan. Now, ano bang ginawa ni Satan? Bakit siya tinapon sa lupa? Number 1, siya po ay sumuway sa Panginoon. Number 2, siya po ay namuhay sa kasalanan. So, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Ito po ang ginawa ng Diyos kay Satan. Number 1, ipinagtabuyan mula sa banal na bundok ng Panginoon. So, sa heaven, ano po? Number 2, pinalayas ng kerubin mula sa kintatayuan niyang batong kumikinang or the presence of God. Number 3, ibinagsak sa lupa upang maging babala o warning sa lahat ng nilikha ng Diyos. So si Satan po, sobra po siyang pinagkatiwalaan ng Panginoon, higit po sa pagtitiwala ng tao sa mga tao. Kung meron po pinagtiwalaan ng higit ang Panginoon, that time it was Satan. Ano po? Kaya lang po umabuso po si Satan sa pagtitiwala sa kanya ng Panginoon. So sabi ko po kanina, ibinagsak ang kaaway sa mundo upang magbigay po ng babala sa lahat ng nilikha ng Panginoon. So tayong mga tao, ipinapangaral ang salita ng Diyos para po tayo ay matuto, ipinapangaral ang salita ng Panginoon para marinig natin at hindi po tayo maging katulad ni Satan. Ano po? Meron po tayong sariling isip. We know how to differentiate good and bad. At alam din po natin ang masama at saka ang mabuti. Kaya binigyan po tayo ng Panginoon ng kalayaan upang tayo po ay mag-decide para sa ating sarili. As we read the Word of God, as we listen to the Word of God, habang tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng karunungan at kaalaman upang timbangin ang tama at mali. At hopefully, sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng Jesus, sa tulong ng Kanyang mga salita, gawin po natin kung anong tama sa paningin ng ating Panginoon. Amen. So from Revelation 12 verse 7, sabi po dito, pagkaraan to nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon, dari Satan, at sa mga kampo nito. Sabi ng verse 8, natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at hindi na sila pinayagang manatili sa langit. Ano nangyari? Sabi ng verse 9, itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Sabi ng verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas na ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. So anong meron? Darating po ang panahon, tatapusin ng Diyos ang lahat ng kasamaan ni Satan. Pero sa ngayon, kailangan po natin maging matapang at matalino sa pagharap sa ating kaaway. Amen. So sama-sama po nating hintayin ang takdang panahon ng Panginoon upang tapusin ang gawa ng kaaway sa buhay ng kanyang mga anak. Who is Satan? Satan was a master
musician. Ano po? Sabi po ng Ezekiel 28 verse 13, tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos, so that was Satan, sa hardin ng Eden, nababal ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin, sardeo, tobas, at diamanting nagniningning, berilo, onise, at jasper na walang kahambing, safiro, esmeralda at karbongko. Ginto ang iyong inggasto. At ang pagkaukit dito ay inihanda nung una pa ng isilang ka sa mundo. So designed po si Satan na sambahin ang Panginoon. Ano po? So, siya po isang magaling na song leader at instrumentalist. Ano po? So, sa church po, bukod ang song leader, bukod po ang instrumentalist, diba? Sa praise and worship natin, seldom. Kasi mahirap siya, mahirap nagigitara ka na kumakanta ka, mahirap nagdadrum ka na kumakanta ka, pero pagdating po kay Satan, siya po ay song leader at the same time po ay musician. Nasa kanya pong katauhan ang lahat ng mga instruments. Kasi nilikha siya ng Panginoon na gano'n. Alam niyo yun, ang ating Diyos ay music lover. Hindi po siya pwede na walang musika. Kaya tayo po ay nilagyan din po niya ng desire para kapag nakanagutan ng musika, ay, alam mo yun, mamelt ang puso natin. Diba? So, gano'n talaga ang Panginoon, diba? Susubukan niyo po, di ba? Kapag nakakarinig po tayo ng musika, anong ginagawa natin? Tumatango-tango ang ulo, pumapadyak-padyak ang paa, nagtatap ang ating daliri sa ating hita, kung hindi man ganun ay, something is inside us na sumasabay sa musika. Bakit po? Because God created us to be a worshiper. Yun po yung katotohanan. Kaya nga, di ba, meron church. Ano ang role ng church? Bukod sa magbigay ng liwanag, di ba? Naturo ko na sa inyo, ang role natin is to give light, to enlighten the whole world. Bukod po doon, tayo po ang magtuturo sa mga tao sa sanlibutan na sambahin si Lord, na awitan ng Panginoon, nabigyan siya ng isang madamdaming pagsamba. Alam mo yun, hindi ka kasi pwede sumamba na ito lang. Kailangan kapag sumamba ka, puso. Kung ano naman ang puso mo, lalabas lang sa labi. At doon lang po tayo makakapag-create ng isang magandang musika, ng isang musika na katanggap-tanggap sa Panginoon. Lagi po itong tandaan, we were created to worship. Amen. So, yan. Si Satan po, isang magaling na song leader. Design po siya na sambahin ng Panginoon. Kaya po siya nilikha ng Panginoon para sambahin si Lord. Kaya lang po, nagrebelde siya sa Panginoon. Nangarap siya na mahigitan ang Panginoon. Nangarap siya na makaupo. Nangarap po si Satan na makaupo doon sa trono na inuupuan ng Panginoon. Naalala ko po yung pinapanood ko po na Ottoman, basta yung nangyari nung unang panahon sa Turkish, Naalala ko po doon yung isang kanang kamay nung sultan. Siya po ay, ang tagal na panahon, parang 50 years kasi naging sultan yung sultan na yon. Sa end po ng journey, ang pangalan po ay Ibrahim, sa end po ng kanyang journey, siya po ay pinatay. Siya po ay nag-execute. Bakit? Kasi po ay nangarap siya na umupo doon sa upuan po nung sultan nila. Sabi ko nga, hindi naman kasi ako naglagay ng nood, sulpot-sulpot lang. Sabi ko nga, mahirap talaga kapag pinangarap mo na kunin yung hindi sa'yo. Alam mo po yun, makontento na lang tayo kung anong ibinibigay sa atin ng Panginoon. Diba? Nalala ko tuloy, sabi ni Jesus, it is enough kung meron kang kinakain tsaka iniinom. Diba? Tapos sabi ko naman, paano yung load? Paano yung sapatos ko? Saan ako kung pambili? Alam mo yun, yung mga nonsense ng mga tanong. Pero kapag nagsasalta ka sa Panginoon, talagang wala kang pwedeng isagot sa Kanya. Kasi alam mo na tama yung sinabi niya. Ang ating Diyos ay napakatalino, ang ating Diyos ay napakabuti. Ay naku, grabe. Kaya alam niyo minsan, alam mo yun, kasi kapag close ka sa Panginoon, kapag nagkakasala ka sa Kanya, parang sobrang nakaka-guilty.
Ay, kaya alam niyo siguro si Judas, baka kaya siya nagpakamatay kasi hindi niya talaga makaya yung guilty feeling na kanyang naramdaman. Kaya alam mo yun, tayo po ng mga anak ng Diyos, huwag nating iwasan yung kasalanan. Talagang layuan po natin. Alam mo kung bakit? Kasi kapag nagkasala po tayo, ang hirap bumalik, ang hirap magsisi. At kahit magsisi ka, parang hindi ka pa rin masaya. 'Di ba? So mas maganda wala kang ginagawang kasalanan. Mas maganda sumusunod ka na lang sa Panginoon. Alam niyo ba kung ba't ako nanonood ng mga sultan-sultan na yon? Kasi hindi ko alam paano mamumuhay sa kingdom. Pero pag napapanood ko siya, nakikita ko, ganun pala. Ganun pala mamuhay sa kingdom. Sabi ko nga sa inyo, di ba, kapag sila pumapasok doon sa chamber ng sultan, talagang sila ay nagbabow down, sila ay sobrang gumagalang. Alam mo yun. So, ganun tayo sa Panginoon. Sabi ko nga, di ba, kapag po nag-worship ang music team dito at saka po mga teacher, sabi ko sa kanila, pag pumasok kayo, huwag na kayong lalabas unless tapos na yung worship. Kasi ay respeto yun sa presence ng Panginoon. Doon din natin siya nakakita. Respetuhin natin siya. Para pang ganito. Di ba ngayon nasa bahay niyo kayo? So, syempre kapag nag-start na po yung opening prayer ng church natin, it is a must na kung nasa harapan kayo ng TV, doon na lang kayo, huwag na kayong aalis. Kasi sabihin niyo na, di ba pag nasa church ka, nakaupo ka sa church, kapag nagsarad na po kami ng pintuan, wala na lalabas. Kapag lumabas ka kasi makikita ka kasi bubukas ka ng pintuan. Kapag lumabas ka mararamdaman ka. So syempre, maya ka na lumabas. So there is no difference kung nasa bahay man kayo o nasa church kayo. Ano po, same lang po yung gawin natin. Kung kaya nyo na nasa room lang kayo, dun kayo. Kung hindi naman kaya at limitado ang internet, isang laptop lang yung ginagamit or isang TV lang yung ginagamit, doon ka sa salas. Walang kakain, walang iinom, walang hihiga. Ano pa? Nakaupo lang kayo ng maayos. Sabi nga ni Pastor Atoy, dapat to talaga nakapan-church pa eh. Ako hindi ko na sinasabi na ganun yung gawin nyo. Yung umupo kayo na isipin nyo na nandito si Lord sa harapan ko. 'Di ba? Iihi ka, dudumi ka, kakain ka, iinom ka, 'di ba hindi? Bakit? 1 hour, 1.5 hour. 1.5 hours. Pinakamatagal na ang 2 oras na hindi ka aalis doon sa harapan ng TV. Hindi mo gagawin yan kasi nirespeto mo ako. Hindi ako si Lord. Si Lord yung respetuhan mo kasi ang pinag-uusapan natin ay salita ng Panginoon. So kung salita ng Lord ang pinag-uusapan natin, i-expect mo na andito si Lord at andyan ang Panginoon sa tabi mo. Bakit? Because our God is an omnipresent God. Pastor, ano ibig sabihin nun? Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. At kung siya ay nasa lahat ng dako, andito siya, andyan siya sa tabi mo. So ano pong meron? Respeto lang, kapatid. Respetuhin natin ang ating Panginoon. Respetuhin natin ang ating Ama kasi karapat dapat po siya sa respeto na yan. Kung nasa room ka, huwag kang hihiga. Umupo ka lang. Alam niyo ba kung paano po ako sumasamba sa Panginoon? I mean, kapag nakakinig po kasi tayo ng preaching ng Wednesday or ng Sunday, we're worshiping the Lord. So kung ako tatanungin niyo, Pastora, paano ko sumasamba? Ako po ay nasa loob ng kwarto ko, naka-headset po ako, nakaupo po ako sa isang upuan. Ganun po ako. Bakit? Ano si Lord eh? Kapag tahimik ang paligid, kapag concentrated ka, doon po si Lord magkakaroon ng pagkakataon para kausapin ka, para ipadama sa iyo ang kanyang presensya, para ipadama sa iyo ang kanyang kapayapaan, para ipadama sa iyo ang kanyang pagmamahal. So, ganun po siya. Okay? Huwag po nating gayanin si Satan. Sobra po siyang nangarap ng mataas. Kaya kung minsan, mahirap din yung matalino. Bakit? Mas gusto niyang higitan. Mas gusto niyang higitan yung kanyang amo na mas maging matalino. Kaya alam niyo, minsan mas maganda pa yung nasa average ka lang, nasa middle lang. Hindi ka slow, hindi ka naman sobrang talino. Ako middle lang ako. Ayoko na maging matalino. Gusto ko middle lang ako para para sa Lord ay hindi ko lokohin, para sa Lord ay mahalin ko, para umasa ako sa Panginoon. Kasi alam mo yun, kapag sobra kang matalino, nagiging mayabang ka. Alam niyo ba, hindi si Lord tumatawag ng matalino.
Alam niyo kung bakit? Kasi ang matatalino, mayabang. So si Lord tumatawag siya, slow. Ganun eh. Pag tumatawag si Lord, slow. Tapos middle lang. So tumatawag na matalino. Kaya alam niyo, gusto ko kasama rin slow. Slow tsaka middle lang. Ayoko na matalino. Alam niyo kung bakit? Baka higitan niya pa ako, di ba? So ayoko na mahigitan. Ayoko na mahihigit sa akin. Gusto ko ako lang sa harapan ng Panginoon. Ganun selfish eh. Pero hindi po. Totoo po yun. Ano po? Alam niyo, ayoko na magkaroon ng kasama na matalino. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag matalino naging kasama ko, baka mamaya magkasala kami pareho. Ayoko. So gusto ko ay, pantay lang kaming dalawa. Ano po? Ang mahalaga po ay merong love. Okay? Bakit? Because love conquers all. Diba? So, kaya si Peter po ay, balik po tayo sa ating topic, si Peter po ay nagbigay po siya ng instruction sa mga mananampalataya. Sabi niya, kailangan nating maging mapagpakumbaba sa ating kapwa. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Kapag sobrang talino, nagiging mayabang na sasabihin mo, mas magaling ako sa iyo. Hindi mo ko pwedeng pagsabihan kasi mas magaling ako sa iyo. Diba? Pero kapag slow yan, tatanggap lang yan. Okay po, sige po. Naalala ko po na ako nasa public school pa. Siyempre doon, may principal ka, tapos yung ibang mga teachers, yung mga mas ahead sa'yo, siyempre, mas may power sila kaysa sa'yo. That time kasi ako yung pinakambunso. Ako po yung pinakanghuling dumating. So lahat sila nagbabaw. Sabi ko, sige po, okay po. Lahat. Yung mga utos sa akin, sunod lang ako na sunod. Ang dami kong amo, kumbaga. Ang dami ko pong amo. Pero, salamat sa Lord. Kasi lahat sila ate ko. Naging maganda po yung samahan, yung pagtitinginan. Bakit? Kasi nga po I treated them as my ate. So, hindi po ako lumaban sa kanila. Do yung iba, alam ko na umaabuso, pero dahil nga bata ako, bunso ako, huli po akong dumating sa school na yon, sa home base na yon, talaga pong ako'y nagpailalim sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang mga authorities. So, bilang mga mananampalataya, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, yan, kung meron po dyan nagtatrabaho sa government, nagtatrabaho man kayo sa private sector, kailangan po na ipakita natin sa kanila na tayo'y tagalangit. At makakita lang po natin or may papakita lang po natin sa kanila na tayo ay tagalangit kapag nakita nila sa atin ang humility. Kapag nakita nila sa atin na tayo ay sumusunod na merong kapakumbabaan. Ano pong sabi ko kanina? Sabi ni Peter, kailangan po natin na maging mapagpakumbaba sa ating kapwa. And then, we must also humble before the Lord. Kasi papaano ka magpapakumbaba sa iyong kapwa? O papaano ka magpapakumbaba sa Panginoon kung sa kapwa mo ay hindi ka marunong magpakumbaba? Diba? So dapat makita muna po sa atin ang pagpapakumbaba sa ating kapwa bago po tayo makapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kasi ganito po yan. Hindi po ibig sabihin na nagpapakumbaba ako sa kapwa ko, nagpapakumbaba na rin po ako sa Panginoon. Pwede kasing hindi tayo kasalita, pero ang ating pong puso at isipan ay lumalaban. Thumbs up po na emoticon sa nag-a-agree sa akin. Alam mo po yung hindi ka nga umiimik, pero yung isip mo, yung puso mo naman lumalaban. Diba? Pinagsabihan ka ng superior mo, pagtalikod ng superior mo, madapa ka sa ng kabayo ka. Paglaban yun. At hindi po maganda yun. Diba? May nakaka-relate ba? Siguro sabihin nyo, hindi napagsabihin, napagalitan ka, talaga napahiya ka sa kita ng maraming tao, mananampalataya ka. Sa isip mo, sa puso mo, sabi mo, masagasaan ka, sanang kumag ka, karita ka. Alam mo mga ganun mga pananalita. Sabi po ng Biblia, hindi po dapat lumabas sa ating labi ang tubig tabang at tubig alat. Hindi natin pwedeng gamitin ang ating labi sa pagsumpa, sa pag-alimura sa ating kapwa, at the same time, gagamit natin siya sa pagpupuri sa ating Panginoon. So kung tayo po nagpapakumbaba sa harapan ng ating kapwa, ipakita natin sa Panginoon na we humble ourselves before Him sa pamamagitan po ng totally na pagpapasakop sa lahat ng mga may authority or authorities sa buhay natin. Okay?
So, salamat po sa mga nag-thumbs up. Ibig sabihin, naintindihan niyo po yung sinabi ko. Ang totoo po mga kapakumbaba, hindi lang po sinasabi ng ating bibig. Ano po? Ito po ay, ang totoo po mga kapakumbaba, kapag tayo ay nasasaktan, kapag tayo po ay napapagalitan, ang atin pong puso at isip ay walang reaksyon. At magagawa lang po yan ng isang taong totally surrendered sa Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya wala po tayong magagawa apart from Jesus. Bakit? Dahil ang Holy Spirit po ang tutulong sa atin na magbago at magpakumbaba kasama po ang Biblia. Okay? As we read the Word of God, natututo po tayo at tinutulungan naman tayo ng banal na Espiritu para magbago. Kaya ito pong inaasahan ni Lord, kapag nakarinig ang isang tao ng kanyang mga salita, narinig mo ang salita ng Panginoon at nabasa mo pa ang salita ng Panginoon, ano ang resulta? Magkakaroon ng pagbabago sa kilos mo at sa pag-uugali mo. Kung nakarinig na tayo ng salita ng Panginoon at nakapagbasa na tayo ng salita ng Panginoon, hindi na po tayo dapat gumagawa ng mali dahil alam naman natin ang tama at mali. At diyan po papasok ang pagpipigil sa sarili na bunga ng banal na Espiritu. Amen. So, bilang mga mananampalataya, dapat nakakitaan tayo ng fruit of the Holy Spirit. So, question, ilan ang bunga ng banal na Espiritu? Pakitype niyo po ng inyong sagot sa comment box natin. Ang sabi ko po, as a believers, as a followers of Jesus, dapat na makita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. O ilan po? Ba, magkagulo na naman kayo, ha? Iba't ibang number na naman yan. Okay, ilan po ang bunga ng banal na Espiritu? Siya ba ay 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 12? O sige, ilan po ang bunga ng banal na Espiritu? Okay, salamat po. Salamat po sa mga nakakaalam. Salamat po sa mga nag-type. Baka naman ang iba gaya-gaya lang, ha? Okay. So, we have 9 fruits of the Holy Spirit. 9 lang, ha? Baka may kulang-kulang dyan, sobra-sobra naman. Meron po tayong 9 na bunga ng banal na Espiritu. Isa lang. Kahit isa lang muna, within a month, within 2 months. Ay, 2 months na eh. Within 2 months. Pero isama ko ang months at saka month. Okay. Within 2 months. 1 buwan, 2 buwan, isang bunga ng banal na Espiritu. Hindi na po masama yun. At least makita sa'yo na mayroong bunga ng banal na Espiritu. At least makita sa'yo na nagbabago ang buhay mo, diba? So, unahin natin, ano ba yung first fruit of the Holy Spirit? Pakitype nyo po. Ano ang unang bunga ng banal na Espiritu? So, we have 9 fruits of the Holy Spirit. What is the first one? Pakitype po ninyo ng inyong sagot. Walang tingin ng Biblia, ha? Dapat memorize nyo yan. Okay. So, ang unang bunga ng banal na Espiritu ay love or pag-ibig. Kapag tayo po ay umiibig, hindi po tayo nagagalit. Hello! Diba? Alam ka namang umibig kasi gagalit ka, diba? Kaya nga meron mga asawang babae na kahit binubugbog na, hindi pa rin hinihiwalayan. Bakit? Because of love. Sabi nga ni Attorney Jeremiah sa akin, pambihirang pag-ibig yan. Eh, ganun talaga ang pag-ibig, di ba? Kaya nga, di ba si Jesus, namatay siya sa cross of Calvary because of love. Pag ako pinako nyo sa cross, hindi ako papayag. Sakit kaya, bugbugin pa. O sa'yo sa akin, pastor, wala kang pag-ibig. Hindi nga natin kayang gawin yun, kaya nga si Jesus ang gumawa nun. Ikaw ba papayag kayo, papako ka sa cross? Baka nga pupuan ka ng martilyo sa paa, ayaw mo na, ipako ka pa kaya sa cross, di ba? O, kaya nga si Jesus nagpapako sa krus para sa atin kasi alam ni Lord, hindi natin kaya na natubusin ang ating sarili sa mga sabi ko, hindi natin kayang tubusin ang ating sarili dyan sa kapahamakan na ating pupuntahan kapag hindi tayo tinubos ni Jesus. Diba? So that's why the first fruit of the Holy Spirit is love.
Uulitin ko, kung tayo ay nagmamahal, hindi tayo nagagalit. Iba-block lang kita. At least hindi ako galit sa'yo, block. Pansamantala lang. Nung isang araw, may tawag sa akin, galit na ako. Kasi alam mo yung wala na ako, simula nang tawagan niya ako, wala na akong nagawa kasi narattle din ako. Tapos pero may tinatawag pa rin siya ng tawag. So, sabi sa akin ng anak ko, mama, ano mo na lang siya. Alam mo yung nag-ring siya, pwede ko siya naririnig. Pero deep inside my heart, suran-suran na ako sa kanya. Pero alam mo yun, sabi ko, hindi ako pwede magalit sa kanya kasi non-Christian siya. Alam mo yun, hirap gawin noon. Pero yun ang love. At doon mo mapapatunayan sa Panginoon na, Lord, hindi ako nagalit, Lord, kasi meron akong bunga ng banal na Espiritu. Amen. Pastora, bawal magalit? Pwede naman. Saglit lang. For a while. For a while magagalit ako, ha? Ganun lang. For a while magagalit ako, ganyan ka. Paglingon mo, hindi ka nagalit. Ganun dapat. Diba? Wala, ganyan talaga Ganyan ang buhay natin. At alam mo ba, i-reward ka ng Panginoon kapag ganyan yung naging buhay mo, kapag ganyan yung katwiran mo. Galit ako 1 second lang, pero paglingon ko sa hindi na ako galit, love na kita ulit. Ganyan ang pag-ibig. At alam mo ba, hahangaan ka ng banal na Espiritu, hahangaan ka ng Jesus, hahangaan ka ng Diyos Ama, hahangaan ka ng mga tagalangit kapag ganyan naging ugali mo. Imagine a world na lahat ng mga tao ay nagmamahal. Huwag na muna yung pagkakaunawaan kasi kaya nagkakaunawaan kasi mayroong pagmamahal. Di ba ang sarap? Ang sarap tumira sa ganyang mundo. Pero yung nagtatagaan, nagmumurahan, naghahabulan, nagbabatuhan, ang hirap tumira sa ganyang mundo at ayaw kong tumira sa ganyang mundo. Amen. So, kaya atin pong i-share ang live na ito para maraming mga tao ang makarinig ng preaching na ito at maraming tao ang ma-enlighten ng salita ng Panginoon para maraming tao ang maligtas. Amen. Okay. So, ulitin ko. Hindi po tayo pwedeng magalit ng matagal, ha? Pwede kang magalit, segundo lang, minuto lang, pero after a while, wag na, tama na. Hindi na pwedeng magalit kasi kapag nagalit tayo, magkakasala po tayo. Kaya nga, di ba sabi ng Ephesians, wag nating hayaan na lumubog ang araw na galit pa rin tayo. Okay? At kung tayo po'y umiibig, ay meron din po tayong pangunawa, kakambal ng love ang wisdom and understanding. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Yung wisdom at understanding, hindi sila pwedeng maghiwalay. Pag meron ka ng dalawang yan, meron ka rin love. Okay? So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nagmamahal, tayo po ay maunawain. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo, sabi po ni Apostol Pedro, huwag tayo mag-give in sa pride and worry. Sa halip, ang gawin natin, ipagtagubilin natin sa Panginoon ang lahat nating mga alalahanin. As a Christian, everyday po, nakikipaglaban tayo spiritually. Nasa spiritual warfare po tayo at para manalo tayo, we must have humble biblical dependence. Anong ibig sabihin ng humble biblical dependence? Nakadepende po tayo sa Biblia na ang gagawin lang natin ay lahat ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga po kinakailangan na basahin natin ang Biblia araw at gabi para malaman natin ang nais na ipagawa ng Panginoon. Bakit ba mahalaga ang Biblia sa buhay ng tao? Ano po ang sabi ko about the Bible? It is God's instruction manual for life. Na dapat bago natin gamitin ang buhay natin, basahin mo natin ang manual para maingatan ang buhay na ito para magamit ng maayos. Anong gagawin natin ngayon? From 1 Peter 5:8-9, meron po 3 utos para sa mga mananampalataya. Una, be sober. Pangalawa, be alert. Pangatlo, resist. Sa mga utos po na ito, ipinapakita po sa atin ni Apostol Pedro ang laban na ating kinakaharap. Ano ang dapat nating gawin? Number 1, stay alert, knowing you are in real war. Nasa totoong digmaan po tayo. Huwag po nating kakalimutan na tayo ay inihalin tulad ng Panginoon sa isang sundalo. As a soldier, on duty po tayo at tayo po ay nasa labanan. Ano ang ginagawa ng sundalo? Sabi ng 1 Thessalonians 5:6, kaya nga,
kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. So, tatlo ang gagawain. Anong unang gagawain? Manatiling gising. Pangalawa, maging handa. Pangatlo, dapat po ay merong malinaw na kaisipan. So, anong ibig sabihin ng staying alert? We must be watchful, be wide awake, keep your eyes open. Huwag matutulog, huwag aantukin, huwag nating iisipin na walang danger para hindi tayo makampante. Para pong COVID-19 lang yan. Para maging maingat tayo, lagi po ating iisipin na ang kaharap natin ay carrier. Kung carrier ang kaharap mo, anong gagawin mo? Alangan na mangyapo sa nupa, di gaho. Siyempre lalayo ka. Maglalagay ka ng pagitan between you and dyan sa kaharap mo. Hindi ka mag-alis ng face mask, maglalagay ka ng face shield, at makikipaghiwalay ka na agad, baka nga tumakbo ka pa, di ba? Hindi ka na makikipagkwentuhan. Bakit? Dahil nag-iingat ka, dahil takot kang mahawa. Kaya dapat po natin itong gawin. Dapat natin gawin ang sinasabi ng Ephesians 6:18. Ano sinasabi ng Ephesians 6:18? Number 1, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Number 2, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Number 3, lagi tayong maging handa. Number 4, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So, anong ginagawa ng isang alerto na mananampalataya? Nagpipray. Humihingi ng karunungan sa Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay. Humihingi ng lakas sa Panginoon sa bawat araw. At nagbabantay sa bawat araw sa mga nangyayari sa paligid. Seeking to discern what God is doing. Bakit ba hindi tayo alerto at hindi nagbabantay? Nagpapabaya po tayo. Dahil hindi natin kilala ang kaaway natin. So, ang number 2, understanding your enemy. Sa verse 8 po, makikita natin ang description ng enemy. Kailangan natin siya makilala. Sino ang kalaban natin? Sabi ng verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Paano inilarawan ni Apostol Pedro ang kaaway? Inlalagay po sa isip natin ni Apostol Pedro ang isang nakakatakot na larawan ng ating kaaway, na gusto tayong wasakin, na gusto tayong patayin. Ano ba ang pangalan ng kaaway natin? Satan, ang ating kalaban na sobrang galit na galit sa atin. Para po sa mga teleserye, ano po, sa TV, ano po, may mga kontrabida. Kapag kaharap, mabait, tutulungan ka, ipagkatanggol ka. Pero kapag tumalikod ka, pagbabalakan ka ng masama. At nagtatawa kapag may nangyayari na hindi maganda sa'yo. So, sila po yung mga kontrabida, ano po, bakit ba galit sa atin si Satan? Ito po ang reason. Mahal tayo ng Diyos. We were created by God to worship Him. Tinubos tayo ng Panginoon sa kapahamakan. Itinangi tayo ng Panginoon. So si Satan, kalaban po siya ng Lord. Kalaban po siya ng mga anghel. Kalaban po siya ng bansang Israel. At kalaban po siya ng lahat ng mga taong nagmamahal sa Panginoon. Ang lahat po ng kumakampi sa Diyos ay kalaban po ni Satan. So ang lahat ng mga mananampalataya, sila po lahat ay kakampi ng Panginoon, kaya galit sa kanila si Satan. Hindi lang po siya kalaban, si Satan. Tinawag din po siya ni Peter na devil. Devil means slanderer or accuser who opposes all believers before God. Sabi po ng Revelation 12 verse 10, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagligtas ng Diyos, ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari, ipinamalas ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. So isa pa pong katangian ni Satan ang manira. Ano po? Ginagamit niya ang mundo at ang mga tao sa mundong ito as primary instruments to attack
believers. Ang mananampalataya ba ay pwedeng gamitin ng Diyos to attack other believers? Kayo po ang sumagot, pwede o hindi. Ano po ang tanong? Pwede bang gamitin ng Panginoon ang kapwa natin Kristiyano para tayo ay saktan, para tayo ay ibagsak, para tayo ay pahirapan? Pakisagot po ng yes or no. Pwede bang gamitin ng Panginoon ang kapwa mananampalataya natin para tayo ay ibagsak? Pwede o hindi? Salamat po sa mga nag-type. Ang sagot po ay, opo, pwede. Anybody and anything, pwede pong gamitin ni Lord para subukin tayo, para ibagsak tayo, para makita ang loyalty natin sa Panginoon. Amen. So, we must have a sharp discernment. Kasi, eto po yung panahon, nasa church age po tayo, eto po yung panahon na inaalam ng Panginoon sino ang kanyang totoong kakampi, sino ang totoong nagmamahal sa kanya, sino ang totoong nagbibigay sa kanya ng kaluwalhatian. Amen. So, next question, saan magaling si Satan? Hindi po ginawa ng Diyos si Satan. Ang ginawa ng Diyos, sinless, powerful, and beautiful angel. Na posible ang ginawang ito ng Panginoon na sinless, powerful, and beautiful angel, siya po ay humarap din sa pagsubok gaya po ni Adan at ni Eva. Ang nangyari lang po, hindi po pumasa sa pagsubok na ibinigay ni Lord. Pinili niya po ang kanyang pride, ang higitan ng Panginoon sa lahat ng bagay. So, ano bang pinangarap ni Satan? Ang sabi po ng Isaiah 14:13, ang pangarap ni Satan ay, ito po, umakyat sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilagay ang kanyang trono, umupo sa ibabaw ng bundok, natagpuan ng mga Diyos sa malalayong hilaga. Sabi ng verse 14 ng Isaiah 14, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan Diyos. So yan po ang pangarap ni Satan, umakyat sa langit, ilagay ang kanyang trono sa ibabaw ng mga bituin, umupo sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos, umakyat sa mga ulap at pantayan ang kataas-taasang Diyos. Sino pong gustong pantayan ni Satan? Ang Diyos. Kaya sobrang galit na galit sa kanya ang Panginoon. Ano bang itsura ni Satan noon? So, atin pong kinikilala kung sino pong ating kaaway. Ano ang itsura ni Satan noon? Sabi po ng Ezekiel 28:12, ikaw ay larawan ng kasakdalan, puspos ng kaalaman, ang ganda mo'y walang kapintasan. So, anong itsura ni Satan? Larawan ng kasakdalan, ibig pong sabihin ay perfect. Walang kapintasan, sobrang talino, nababalot ng batong mamahalin. May mga alas po si Satan, may mga nagbabantay na kerubin, nasa high place po siya, ibig po sabihin siya po ay leader, iginagalang, tinitingala. Ang kanya pong nilalakar na ay mga batong kumikinang. Mataas po ang kanyang posisyon sa kalangitan, hinahangaan, ginagalang. Kaya lang ano nangyari? Siya po ay naging mayabang, sumuway at namuhay sa kasalanan. Namuhay sa kasalanan, ibig pong sabihin, binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi, na magbago, pero po siya nanatili sa kasalanan. Ayaw niyang umalis sa kasalanan. At maraming tao po sa ating kapanahunan ng ganyan. Kahit alam ng mali, diretso pa rin ang pamumuhay sa kasalanan. Sino ang dinamin ni Satan sa kanyang rebellion? Holy angels, Adam and Eve, and human race. Sabi po sa Revelation 12, ipinakita po dito gaano galit na galit si Satan sa Diyos. Sa bansang Israel, sa church, at sa lahat ng mga mananampalataya, ipinakita po dito ilang anghel ang sumama kay Satan. Revelation 12 verse 3, isa pang palatandaan na lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Kinaradkad ng kanyang buntot, sabi ng verse 4, ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa mga iyon sa lupa. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. According to research, 33% of the holy angels ang pumili, ibig sabihin, they decided for themselves na sila ay magkasala.
At tandaan po natin, hindi po sila namamatay. At dahil hindi po sila namamatay, hindi po sila maliligtas. Bakit ang tao iniligtas ni Jesus? Dahil tayo po ay may kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil namatay si Jesus, once and for all, naligtas po tayo because of His death. Hindi sila namamatay. Or ang mga angels po, dahil po hindi po sila namamatay, hindi rin po pwedeng mamatay si Jesus para sa kanila. At yan po ang dahilan kung bakit pinabantayan agad ng Diyos Ama ang Tree of Life sa Garden ng Eden para hindi malapitan ng tao matapos magkasala po si Eva at si Adan. Ayon po sa sulat ni Apostol Pedro, ano ang ginawa ni Satan sa church from verse 8? Meron po siyang dalawang strategy na ginagamit. Ano po? Una, sneaky or pagiging tuso. Pangalawa, subtle or banayad. Sa po ni Apostol Pedro, may pagkakataon mahirap makita ang kilos ni Satan. Magugulat ka na lang na sa buhay mo na pala. Nasira na ang buhay mo. Minsan naman obvious ang galaw niya. Nakakita mo, nararamdaman mo agad. So, nagbabantay lang po ang kaaway. Naghihintay ng pagkakataon para madaya tayo. Sino po ang pwedeng atakihin ng kaaway? Number 1, seek. Yung mga tao na may pasundot-sundot na ginagawang pagsuway. Takot ng konti. Yan po ang nilalapitan ng kaaway. Sa una, nanginginig. Padalawang beses, konti na lang ang takot. Pangatlo, pang-apat, sanay na. Wala nang takot na naramdaman hanggang mamuhay na sa kasalanan. Number 2 inaatake ni Satan ay weak. Yung may mga little faith, yung may mga lack of faith, madali pong masiraan ng loob. Uulitin ko po, ang una pong inaatake ng kaaway ay yung sick, yung may mga pasundot-sundot pa unti-unting ginagawang kasalanan. Pangalawa ay yung weak, yung may little faith, at saka lack of faith. Kaya kinakailangan, palakasin natin ang ating pananampalataya. Kasi may mga little faith na yan at saka lack of faith na yan, madaling madaya. Kaya sila po yung inaatake ng kaaway. Kaya napakahalaga na palago natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. At hindi ako ang mapapalago ng pananampalataya mo, ha? Hindi si Lord ang mapapalago ng pananampalataya mo, kundi ikaw mismo sa sarili mo ang mapapalago ng pananampalataya mo. So do the basic, pray, read the Bible, day and night, fast, worship the Lord. Andito lang ako para magpaalala. Andito lang ako para magturo. Pero lahat ng ituturo ko dapat gagawin mo. Para lang magumpalan ng palataya mo. Bakit? Hindi naman po ako ang paparusahan kapag nagkasala, kapag nagkaroon ka ng panlalamig sa pananampalataya, kapag nanghina ka sa pananampalataya. Hindi si pastora. Hindi si pastora paparusahan. Sino? Ikaw. Pag meron po tayong great faith, tayo po nagiging matalino. Hindi pa tayo madadaya ng kaaway. Dahil nagpaplano ang kaaway. Depende sa kung ano ang kanyang nakikita at narinig sa atin. So we must have great faith para iniisip pala ng kaaway, pinaplano pala ng kaaway, na-discern na po natin. Pangatlong inaatake ng kaaway, ang mga kabataan. Bakit? Impulsive ang mga kabataan, banat ng banat, hindi nag-iisip kung ano ang dulo ng kanilang gagawin, ng maisipan gagawin, kaya maraming nakapariwara, maraming nabubuntis, nakakabuntis. Ano ng mundo yan ngayon? Laing na mundo. Laing, ewan ko, ano ba yun? Uso, kumbaga, uso sa mundo. Maalam pa sa magulang, di nakikinig sa magulang. Kanong dulo, napapariwara. May nalaman pa ako isang kabataan, nag-attend dito. Awan ko kung andyan siya ngayon, hindi ko alam kung nanonood ka. Nagka-cancer daw dahil ng pills. Parang 17 or 18 years old. May isang anak. Parang ang anak, 1 year old lang. Biro mo yun? Bata-bata mo pa, di ba? Bakit? Nagpadala sa tawag ng laman. Sabi ni Satan, masarap iyan. O maghalikan kayo. O mag-holding hands kayo.
Oh. Tapos ng holding hands, halikan, sa sunod. Doon na sa tahimik na lugar, hindi sa sementeryo. Sa tahimik na lugar, sila lang dalawa. Oh, ano nangyari? Kapag nakabuo, ano nangyari? O yan, nalantad na ang kasalanan. 'Di ba? So mga kabataan, makinig sa inyong mga magulang. Lumapit sa Panginoon. Kung hindi mananampalataya ang magulang mo, at least makinig ka sa pastor mo. Bakit? Anong trabaho ng pastor? Ang trabaho ng pastor, gawing banal ang lahat ng pumapasok sa church. Kung ayaw mo maging banal, lumabas ka ng church. As long as you're inside the church, ang trabaho ng pastor, ang trabaho ng mga pastor, gawing banal ang nasa loob ng church. Mga kabataan, bago tayo magpasakop sa Panginoon, magpasakop muna kayo sa mga magulang nyo dahil yung mga magulang ninyo ipinadala ng Panginoon para alagaan kayo. Ipinadala ng Panginoon para ingatan kayo. Ipinadala ng Panginoon para makapamuhay kayo ng tama at maayos sa kanyang paningin. Kung ang magulang mo walang pakialam sa'yo, then pumunta ka sa loob ng church, papakialaman ka ng second family mo. Papakialaman ka ng spiritual family mo. Okay? Sundin ang kanilang gusto. Yung gusto ng mga magulang, sundin nyo. Sundin ang sinasabi ng mga magulang nyo. Pastora, paano kami pupunta ng church? Wala naman tayong church. PM me. Gusto ko lang pag nagpayo ako, susundin, ha? Next, pang-apat ay ng atake ng kaaway. Yung mga nakikipaglaban. Kapag nainip at napagod na sa pakikipaglaban, gumagawa na po ng shortcut, dumadaan na po siya shortcut, gagawa na po ng mali, nang hindi ayon sa paningin ng Panginoon. Bakit? Inip na, galit na, pagod na, at doon po siya inaatake ng kaaway. Sabi ng kaaway, iwanan mo na, sigawan mo, pabayaan mo na yan. So hindi po yan mula sa Panginoon, galing po yan sa kaaway. And we must know, dapat alam natin. Next, sino pang inatake ng kaaway? Yung laging nag-iisa. Hindi ko kasi maisip yung term. May term dito ginagamit eh. Alam mo yung loner? Hindi naman ganun eh. Yung, di ba, ewan ko nakarinig na kayo, nag-iisa siya, may narinig siya mga tinig na, may narinig siya mga boses na magsaksa ka na, magpakamatay ka na. Dati ho, may inalagaan kaming ganyan dito. Muntik na siya. Alam niyo po kung anong ginawa namin? Isinasama namin siya sa worship, isinasama namin siya sa prayer, tapos binigyan po siya nalasa ko si Sir Dax ng librong Isang Tanong, Isang Sagot. Alam niyo nasaan na siya ngayon? Parang may asawa na, nakapag-abroad na, parang nakalimutan niya na kami. Ayos lang, at least okay na siya. Ano po? Kaya, we need to have fellowship. Magpalakasan po tayo. Ano po? So, wag po tayong mag-isa, Wag po tayong mag-isa lagi. Kasi ay, dun po gumagawa ang kaaway. So, totoo po ang kaaway, Totoo, si Satan. Si Satan po, nagbabanday siya ng pagkakataon na makalimutan natin na andyan siya. Pagkakataon na hindi tayo handa na labanan siya. Tahimik siya na kumikilos para masorpresa tayo. So Satan is also a roaring lion. Bakit umuungal ang leon? Para ipakita ang lakas niya. Or, gutom siya. At kapag umuungal po ang leon, tatakutin niya ang lahat na nasa paligid niya. Pag umungal siya, possible din po, tumatawag siya ng kasamahan para tulungan siya. At yan po ang ginagawa ni Satan. So gagamitin niya ang army of demons, ang mundo, ang mga wala sa Panginoon na mga tao para wasakin ang mga mananampalataya. Wasakin ka at wasakin ako. So ano ang goal ng kaaway sa church at sa mga mananampalataya? Lapain tayo, wasakin ang church, sarain ang church. Patayin tayo. Hindi po siya masaya kung tayo nahihirapan o nawawalan ng pag-asa. Para sa kaaway, kung tayo ay naghihirap, good. Pero kung makita niya tayo na hiwalay sa Diyos, yan ang gustong-gusto niya na mangyari. Dahil kung mahihiwalay tayo sa Panginoon, makakasama po niya tayo sa eternal death. Ano ang goal ng enemy? To kill us
physically or destroy our faith. Kilala niyo po si Job, di ba? So sabi po ni Job sabi po ng Job sa 1 verse 9, sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang makukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya, at ang kanyang ari-arian. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin, at halos punuin ninyo ng kanyang kayaman ang buong lupain. Job 1 verse 11, subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya, at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Ano nangyari kay Job? Pinayagan ni Lord si Satan na alisin ang lahat kay Job para makita ni Lord ang katapatan ni Job sa kanya at maipakita naman ng Panginoon kay Satan na totoong tapat sa kanya si Job. Nasulat po ang Biblia para manampalataya tayo at maniwala sa mga testimonies ng mga tao sa Biblia. How to fight the enemy? Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Paano? James 4:7, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo. Use the word of God. Put on the armor of God from Ephesians chapter 6 para malabanan ang kaaway. Dapat po alam natin ang salita ng Diyos. Dapat po firm tayo or matatag tayo sa pananampalataya. Faith is our confidence and dependence on Him. Ano pong sinasabi sa atin ni Apostol Pedro? Never forget you are in a battle against a hateful enemy. Huwag magpabaya. Stay on duty. Keep your eyes open. Number 2, remain alert for different types of attacks. Para siyang anghel ng kaliwanagan. Tahimik minsan, but there are times maingay. Number 3, learn the Word of God. Memorize. Pag wala po tayong memorize na Word of God, para po tayong humaharap sa kaaway. Sa gyera na walang baril, walang helmet, at walang vest. Sa madaling salita, walang proteksyon. Number 4, tie into God's army, His church. So ang church po ay army of God. We need each other para magtulungan, para magpalakasan. Number 5, depend on God. Sa lahat po ng plano at mga gawin natin, seek God first. Pray. Amen. Wala pong ibang kinakatakutan si Satan kundi si Jesus lang po. Ano po? Because He has the victor's crown. Kaya sa Jesus po ang lapitan natin, ang gawin natin kakampi buong buhay natin. Amen. Let us pray. Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa pagpapakilala sa amin kay Satan. Salamat Lord dahil binigyan mo kami ng mga strategies paano siya lalabanan. Salamat Panginoon dahil aral din sa amin, Panginoon, ang kanyang buhay. Kung paano mo siya, Lord, pinagtiwalaan. Kung paano mo siya, Lord, minahal. Loobin mo nawa, Lord, na kami mga anak mo, kami mga taong nilikha mo, Panginoon, ay maging tapat sa iyo. Loobin mo nawa, Panginoon, na lahat, Lord, ng gagawin namin ay ialin namin sa iyo, Panginoon. Mabigyan ka namin, Lord, ng ngiti sa iyong labi. Makapangyarihang Ama, samahan mo kami at patuloy mo kaming tulungan na mamuhay na may kabanalan inside your kingdom, O God. Doon dito kami, Panginoon, sa mundo. Patuloy mo sa amin, Lord, na ipaunawa paano mabubuhay, Panginoon, sa loob ng iyong kalooban. Gamit ang kapangyarihan mo, Panginoon. Gamit, Panginoon, ang pagmamahal mo. Patuloy mo kaming tulungan, Lord, na magkakapatid na magkaroon ng banal na takot sa iyo. Ganun din, Ama, bigyan mo kami ng sharp discernment at great faith, Panginoon. Upang hindi kami malinlang ng kaaway, hindi kami madayan ng kaaway, Panginoon. Makita namin, Lord, ang kanyang pagkilos. Makita namin, Lord, ang kanyang pandaraya. At hayaan mo lang, Lord, pasalamatan ka namin dahil nagtakda ka ng panahon para wakasan ang gawa ng kaaway sa buhay ng mga anak mo na umaasa sa iyo, sa buhay ng mga anak mo na tumatawag sa banal mong pangalan. Maraming salamat, aming Ama. Patuloy mo kami, Lord, na i-cover ng blood ni Jesus. Patuloy mo kami, Lord, bigyan ng kapangyarihan para siya imalabanan. Patuloy mo, Lord, na ilagay kami sa banal mong harapan at ibuhos mo sa amin, Panginoon, ng wisdom at saka ang knowledge mo, Lord.
upang patuloy kami makagawa na may katapatan in your kingdom, in your presence, O God. Salamat, Lord. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus, amin po dalangin ng mga bagay na ito. Amen.